Biglang bumigat ang hangin sa loob ng kwarto ng isang boses, malamig at nangungutya, ang bumasag sa katahimikan. Isang anino sa salamin ang nakatitig sa binata. Ang mga mata nito ay puno ng panghuhusga. Mahina ka, bulong nito. Isang masakit na katotohanang umaalingaw sa apat na sulok ng silid. Ngunit hindi na tinag ang binata. Tumayo siya at ang kanyang tindig ay nagbago. Naging marangal at puno ng otoridad. Nagsalita siya na tila bumibigkas ng isang sagradong panata. Ako, si Granfell, Claudie Arpius Romeo, ay hindi tumatakbo mula sa mga hamak na demonyo. Tinitigan niyang muli ang kanyang refleksyon ng Demon Place. Nandito tayo sa scene kung saan may mga tao, nag-uusap ang mga ito, masaya at may pagsasaya. Nang makita sa kalayuan ang isang figura ng isang lalaki na parang wala sa sarili, na tila ay kinokontrol ng isang demonyo. Makikita nyo na para na itong isang papet. Makikita natin ang mata, ang muka ay nag-iiba. Iba ang kulay ng mga mata at ang muka ay puro ugat na. Makikita ang paligid na pulang-pula dahil sa presence ng isang demon. Lumipat ang scene kay Cholmin, isang leader ng isang association at siya ay isang tanker. Makikita nyo na lumingon siya at nakita niya ang isang lalaki. Ito ang ating bida na si Liol, ang isang representative ng katawan ng isang napakalakas na hero. Makikita nyo na ang dalawa ay nag-shake hands at nag-usap tungkol sa hero party. Makikita nyo na si Liol ay tumingin sa paligid na parang meron siyang inaabot na rank dahil ang mga hero ay may kakayahang lumakas pa ng higit pa sa lahat. Makikita natin na si Liol ay nasa hagdanan ng mga malalakas na hero. Lumipat ang scene kung saan bumalik sa normal. Makikita ninyo ang makakasama ni Liol ang mga malalakas na hero na mage, tank at fighter. At kasama na rin si Liol, isang hero at may kakayahang tumalo ng mga demon. Nag-hi eto sa kanya at patuloy na nag-usap tungkol sa mga nangyari sa isang raid. Makita nyo ang isang party ay nasa loob na ang paligid ay puro pula. At merong hero na nakikipaglaban. Lumipat ang scene sa ating mga hero na naghahanda ng isang paparating na raid nila. Habang ang kaluluwa na isa sa ating bida ay nasa likod ng ating bida. Makikita natin ang mga hero na papunta na sa kanilang laban. Narito at tunghawan natin. Eto na, magsisimula na ang raid ng mga hero. As you can see, nasa loob na sila ng isang dungeon. Sila ay nakapasok na sa dungeon. Si Tank, Fighter at Mage. Si ang kanilang kasamang babae ay may takot na naramdama, habang ang leader na si Chol ay kalmado, at si Liol na parang may naramdaman na kakaiba. Ang mga mata ni Liol na maangas ay naramdaman ang mga wolf na biglaang nasa paligid nila. Bigla namang umatake si Chol, ang tanker nila, habang ang isa ay tuwang-tuwa, at si Liol ay nasa likod na wala man lang pangamba. Ang mga mata ni Liol ay kalmado at handa ng lumaban. Sumugod na ang kanilang leader na nakangiti sa laban. Umatake ang isang tank at ang isang fighter na kasangga ang isang mage, habang si Liol ang tumitingin pa ng kanyang inventory. Na nakita niya ay isang arrow na magagamit niya sa laban. May isang arrow na paparating kay Liol na nanggaling sa isang kalaban na isang wolf na pumana, ngunit iniwasan niya lamang ito at tumama sa isang kalaban na wolf. We can see the fight between the hero and the wolf. Makikita ninyo na parang nahihiraban ang ating mga hero na lumaban dahil sa sobrang dami ng kalaban na hindi mabilang sa iyong kamay. Makikita ninyo ang fighter na ito na hirap sa laban. May sugat na ang kanyang muka at patuloy pa din sa paglaban. Si Fighter na hirap na makipaglaban, habang si Chol ay nakatingin lamang mula sa itaas at pinapanood ang mga kasama habang nakikipagbakbakan. Biglang lumabas ang isang wolf at titirahin sana siya, ngunit ang isang bilis ni Liol ay pinana niya ang kalaban. Agad namang nakaligtas ang kasama niya, na laking alwan, at nagpasalamat ito kay Liol sa mabuting ginawa niya sa hero. Balik ang laban. Nagpakawala ng sunod-sunod na araw ang mga wolf na ito. Piningana ni Yol ang umatake sa kanyang kakampi at napatingin si Mag at Fighter sa ginawa ni Yol at nagpasalamat naman ito.
Naglish na naman ng sunod-sunod na araw ang mga wolf na ito na parang hindi nauubusan ng bala. May pumapana, may naglalabas ng bala, at may papasugod na awak ang patalim. Ang isang babae na mage ay tila parang natakot sa nangyayari. Isa siya sa balisa at hindi makagalaw, habang si Layol ay nasa kanyang likuran na nakikipaglaban. Habang pinapana niya ang kalaban na sapol sa noo, sinabi ni Layol na magpakawala ng isang malakas na apoy upang maubos ang mga wolf na ito na habang nakikipaglaban ng iba, hindi nila inaasahan. Ang isang mage na ito ay nag-iipon ng isang cast o spell upang itapon sa mga wolf. Makikita ang napakakapal na apoy at napakapulang powers ng isang mage, kahit ang kasama nila ay napatakip ng ilong sa mga usok. Habang si Layol ay kalmado lang na nakatayo, habang pinagmamasda ng paligid na puro apoy at usok ang nasa paligid. Binigyan ng magic potion ni Mage ang isang tank na nabugbog sa laban nila. Habang ay dilaw na buhok ay lumapit sa leader at sinisi niya ito dahil isa siyang tank, ngunit bakit hindi siya tumutulong na makipaglaban? Nanginginig ang mga mata, mukha ni dilaw ang buhok dahil inis na inis ito sa kanilang leader na si Chol. Si Chol na hindi man lang nagalit, ngunit ito'y nakangiti pa dahil sa kanyang ginawa. Malalaman niyo ang kagagawa ni Chol habang si Dilaw na Buhok ay galit na galit at bigla namang kinapitan ni Layol si Dilaw Buhok at pinakalma ito. Habang gulat na gulat ang lahat, si Mage na napabuka pa ang bibig at si Layol na hindi man lang natakot kung ano ang meron sa kanilang leader. Nakatayo si Yol na nakatitig sa kanilang leader na si Chel na nakangiti na tila walang humpay ang pagtawa nito na may binabanggit na spiel habang si Yol ay kalamadong nakatayo sa kanyang harapan. Lumabas ang trigger inventory ni Yol na mas malakas siya kapag mayroong demonyong makakalaban. Bigla naman nagalit si Yol dahil sa demonyong figure ni Chel na gustong durugin ni Yol. Si Chel ay isang demonyo.